Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat? For today's video, sasagot po tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po, yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Sir, baka na-experience mo po na sa alaga mo yung itatanong ko. Meron kasi akong hen, Albs 2, proven, kaso sa flight cage nadali ng daga ang isang paa. Kaya pa kaya mag-breed pag putol ang isang paa? Thanks sa sagot. Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga po ng mga ibon. Sa tanong sa atin ng kaibon natin, meron daw siyang proven hen. Nadali yung paa, nadali ng daga, bali na putol. So ang tanong ni sir kung pwede pa daw bang ma-breed kahit putol na iyong isang paa. Mga kaibon, sa experience ko po, pwede pa po ma-breed ang alaga po natin na hen kahit po naputol po yung isang paa. Sa mga hen, pwede po yan. Pero sa mga kak po, hindi po natin magagamit kapag putol na po ang isang paa ng kak. Sa hen kasi mga kaibon, kapag po makikipag-mate yan, lalo na po kapag putol na yung paa, sa lapag po yan. So ang ginagawa lang po niyan, didipa siya. So kapag nakadipa po yan, papatungan ng kak, so pwede pa po magamit dahil po may discarding ginagawa rin ang mga hen kapag putol ang paa. Bali sa experience ko, talagang sumasandal po yan dyan sa may lapag, sa may cage nila. Kumbaga parang idinidikit niya yung katawan niya doon para hindi siya umusog. So sa ganung paraan ng mga hen, nagagamit pa po at nakakapagpapertil pa ng mga itlog at nakakabuhay pa po ng mga inakay. Pero po sa mga kak mga kaibon, hindi na po nagagamit kapag putol na po ang isang paa. Kasi po kapag makikipag-mate ang kak, kinakailangan niya ng puwersa, kinakailangan ng lakas. So sa experience ko rin na putol ang paa ng kak, hindi talaga po. Kahit na gustong gusto ng kak na makipag-mate, nalalaglag po, minsan natutumba. Kasi po wala na pong lakas yung isang paa niya. Yung isang paa kasi halos yan ang ginagamit niya na kumbaga pangkapit. Kung mapapansin nyo minsan kapag nakikipag-mate yung mga kak, yung isang paa kung nasa perch sila, yung isang paa nandiyan po yan naka-grip, tapos yung isang paa minsan kinakapit po ng kak yan sa may part ng pakpak. So kung putol na, useless na po. Hindi na po yan magagamit. Kaya po sa mga hen lang po ang pwedeng magamit kung halimbawa isa lang ang paa. Sila po ang pwede nating magamit. Pero sa kak po, dahil gumagamit ng puwersa, lalo na po kapag nakikipag-mate, kailangan niya ng puwersa. Kasi ang kak, mapapansin nyo naman po yan, kapag nakikipag-mate, salitan. Binibira sa kabila, binibira sa kanan. So kumbaga salitan yung paa niya. Kaya kinakailangan po kompleto. So kung isa na lang ang paa, hindi na po yan kaya. Dahil wala na pong puwersa na pangkakapit yung isa. So yan po yung unang tanong sa atin ng kaibon natin. Pangalawang tanong, Idol, may tanong lang po ako sa inyo. May paresan po ako na back to back Lutino Opa. First clutch, may itlog na 5. 8 days na wala pa ring ugat yung itlog. Naglilimlim naman po yung hen. Naglilimlim po ba ang hen kahit infertile yung itlog? Sana po masagot, Idol. God bless. So 8 days, paabutin nyo po ng mga 12. Pag nag 12 na, ikanling nyo na po. Pero talagang sa 8 days dapat may ugat na po yan. So halimbawa, infertile lahat ng itlog, kahit po infertile yan, maglilimlim pa po ang hen yan. Talagang ganun po ang mga hen. Kahit po infertile yung mga itlog, nililimliman po nila yan.
So bawi na lang kayo sa susunod na clutch kasi first clutch pa lang naman yan. Bawi na lang kayo sa susunod, baka sa susunod meron na pong mga pertail. So magbibigay din tayo ng konting idea. Ang gawin nyo po, mas maganda yung pinakang puwetan ng breeder po ninyo, lalong lalo na po sa hen, triman nyo po yun, yung balahibo sa pinakang puwetan. Gupitan nyo po yan, tapos sa paggupit po, palitawin nyo po yung pinakang butas ng ng hen. So yan, talagang mabilis yan makapagpa-fertile ng mga itlog. Dapat sa mga basal na breeder po, ginagawa na po yan para po unang clutch pa lang talagang may aasahan na po tayo. So bawi na lang po sa susunod. Baka ngayon wala lang laman, baka sa susunod may laman. Pag umabot po yan ng 12 days, lahat walang laman, pag kinandling po ninyo, tanggalin nyo na po para makapag-breed uli yung pares po ninyo. So yan po, yung pangalawang tanong sa atin. Pangatlong katanungan sa atin mga kaibon, Sir, kaya po ba buhayin ng breeder ang 7 inakay? Baka mag-8 pa. So mga kaibon, depende po yan sa breeder. May breeder kasi na talagang magaling bumuhay ng mga inakay, kahit 10 pa yan, kayang-kaya nila yung buhayin. Merong breeder na ganyan. So may breeder naman na kahit nasabihin natin magaling, talagang nalalagasan. Ang iba kasi dyan, aksidente na lang din, hindi naman kasalanan ng breeder. Kasi kahit na sabihin natin magaling, minsan nalalagasan pa rin dahil sa kadahilanan na nadadaganan yung maliit ng mga kasama nilang malalaki. So yan po, mga posibleng dahilan kung bakit na babawasan. Pero kung pag-uusapan yung galing ng breeder, maobserbahan mo naman agad yan. Dahil sa unang arangkada pa lang, mapapansin mo naman agad yan kung lahat ng 7 ay may subo. Kapag lahat ng 7 ay may subo, kayang-kaya ng breeder mo yan buhayin at magaling yung breeder mo dahil nasusubuan niya yung 7. So magkakaroon ng lagas yan, aksidente na nga lang doon sa mga senaryo na yung maliliit nadadaganan ng malalaki. So kapag nadaganan, siyempre may time na talagang mamamatay yung mga inakay. So kayang-kaya yung buhayin, basta ang una mong titingnan dyan kung lahat ba ng inakay ay may subo. Kapag lahat may subo, kayang buhayin yan kahit na 8 pa yan or 10. Basta lahat ng inakay may subo, kayang buhayin yan. Malalagasan man yan, doon na yan sa sinasabi natin na nadadaganan yung maliliit ng mga kapatid na malalaki. So yan po ang tanong sa atin. Panghuling katanungan sa atin mga kaibon. Isa pa po sir, ito yung may tanong sa atin. Ang tanong sa atin ito sir, patungkol dito sa parisan na yellow face daw na opa, possible dan posino, ang kapares is aqua opa, posdan. Ano bang ilalabas dyan? Salamat daw po. So dito sa parisan ni sir, dahil ang parisan niya is yellow face opa, posdan, posino, ang kapares is aqua. Ang pwede pong ilabas niyan, halimbawa po, wala namang kargang green, blue series yung yellow face mo, ang pwedeng ilabas po niyan, green opa, split yellow face, tapos posdan, posino. So yan po ang pwedeng ilabas niyan. Yung mga green series, kasi kung halimbawa wala naman ng kargang blue series yung yellow face mo, lahat yan naka-split na po yan. Lahat po yan naka-split na po siya sa aqua. So medyo magulo lang, marami lang karga kasi ng ibon ang nandito. Kasi yung parisan ni sir, napakarami po ng karga. Yellow face opa, posdan, posino, ang kapares aqua opa, posdan, posino. Mas maganda
Yang paresan mo sir, yung mga magiging anak, yan na lang din mong pagbanggain nyo po para sigurado. Kung ano man po ang project ang pinapalabas mo dito sa paresan nyo po pinagbangga. So mga kaibon, hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.